kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Merkulas na tayo ngayon, ikasampu ng Setyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Senators Jingo Estrada at Joel Villanueva isinasangkot sa korupsyon sa flood control projects. Ilang ebidensya inilatag ng isang dating DPWH engineer sa pagdinig ng Kongreso. Mayor Vico dumalo din sa pagdinig ng House Infracom. Mag-asawang Diskaya tinawag niyang mga habitual liar. Secretary Vince Dizon na dismaya sa natuklasang palpak na flood control project sa Oriental Mindoro. Pangulong BBM balik Pilipinas matapos ang 3 araw na state visit sa Cambodia. 3 illegal alien na nagpanggap na Pinoy, arestado naman ng Bureau of Immigration sa Davao City. Easterlies patuloy na makakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ang weekend, asahang cyclone-free. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang mga DZRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita, mananatiling cyclone-free ang bansa hanggang weekend. Ngunit nasahan pa rin ang localized thunderstorms sa nakong hapon o gabi sa malaking bahagi ng bansa. Ayon kay Kaobet Madrina ng Pag-asa, maliit ang tsansa na magkaroon ng LPA o bagong sama ng panahon sa loob ng PAR hanggang sa pagtatapos ng linggo ito. Sinabi ni Madrina na ang easterlies pa rin ang makakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean na kilala bilang easterlies ang magdadala ng mga pagulan sa Bicol Region, Rizal, Quezon, Aurora, Marinduque at Northern Samar. Asahan naman ang thunderstorm sa Metro Manila, Mindanao, ilang bahagi ng Visayas, Calabarzon at Mimaropa. Mula sa Huwebes hanggang Sabado, inaasahan ang magandang panahon sa buong bansa. Pero meron pa rin mga localized thunderstorms sa nakong hapon o gabi. Arestado ang 3 Chinese national na nagpapanggap ng mga Pinoy sa Davao City. Kinilala ang mga ito na sina Su Yonglian, 34 anyos o 38 anyos, Lee Xingjing, 42 at Kai CG, 44, parang iligal na nagtatrabaho sa isang commercial building sa siyudad. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, isa sa mga naaresto ay natuklasang gumagamit pa ng pangalang Pinoy para sa pakikipagtransaksyon. Na mahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa immigration laws ng Pilipinas. Arestado naman ang 4 na individual sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay matapos silang mahuling may bitbit na 151.3 kilos ng hinihinalang kush o high-grade marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 227 million pesos. Ayon kay PIDEG Chief Brigadier General Edwin Quilates,
Ang mga suspect na may mga alias na Jeanette, Brian, Cyril at Erwin ay naaresto sa ginawang controlled delivery operation sa International Customs Terminal area ng NAIA Terminal 3 noong September 7. Agad na dinala ng sa PIDEA Laboratory Service National Headquarters sa Quezon City ang mga naarestong suspect at ang mga nakuhang ebidensya para sa laboratory examination. Ang pag-aresto ay sinagawa sa pakikipag-ugnayan sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group kung saan miyembro ang PIDEG. Magandang umaga, Pilipinas! 3 kadete ng Philippine Military Academy o PMA ang kinasuhan ng Baguio Prosecutor's Office dahil sa manoy hazing sa isang plebo noong Setyembre ng nakalipas na taon. Kinilala ang mga ito na sina Victor Naris Pisoy, Jude Derek Guliman at Howard Nathaniel Alvarez. Mahaharap sa kaso sa ilalim ng anti-hazing law. Ibinasura naman ang kaso laban kay Pike Pumida, gayon din ang frustrated murder charges dahil sa kulang ang ebidensya. Ayon sa biktimang si Cadet Maui Maragun, pinilit siyang sumailalim sa matinding ehersisyo hanggang siya'y bumagsak at inabot ng 2 buwan bago ito gumaling. Lumusob sa harap ng Asian Development Bank sa Pasig City ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa para iprotesta ang pagsasipribado ng Ninoy Aquino International Airport at dulot nitong tasingil sa mga serbisyo ng paliparan. Sa pangunguna ni Labor Leader Attorney Luke Espiritu, binanatan ng ito ang mga naging gampanin ng ADB para sa pagsasailalim ng NAIA sa pamamahala ni San Miguel Corporation President at CEO Ramon Ang. Ayon kay Attorney Espiritu, ipapasa lang naman sa mga consumer ang utang ni Ramon Ang sa ADB at ang tasingil sa mga serbisyo ng NAIA. Utang ni Ramon Ang sa ADB, sino magbabayad? Consumer! Magtataas ang lahat ng mga singilin sa airport. Bakit? Kasi pinapabundat natin si Ramon Ang at kailangan nating pabundatin ang Asian Development Bank. Kabilang sa mga nakiisa sa protesta ang samahan ng manggagawa sa paliparan ng Pilipinas, pagkakaisa ng users, stakeholders at obrero o puso ng NAIA at Freedom from Debt Coalition. Higit na sabing grupo, nagsumiti na sila ng liham sa ADB noon pang nakarang linggo upang humiling na ipaliwanag, ngunit wala pa silang natatanggap na tugon. Dinipensa naman ng New NAIA Infra Corporation o NNIC ang nakaambang tasingil sa Terminal P sa Ninoy Aquino International Airport sa September 14. Ayon kay NNIC General Manager Angelito Alvarez, makatwiran ang adjustment dahil sa mas mababa pa rin ito kumpara sa ibang bansa sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Paliwanag ni Alvarez, dumaan sa masusing pag-aaral ng Department of Transportation, Manila International Airport Authority at sumailalim din ito sa public consultation bago ipatupad ang dagdag singil at hindi naman ito basta na lamang itinakda. Very reasonable yung mga rates na yan. At sa totohanan lang, after 20 years, kailangan na natin talagang mag-sacrifice ang kaunti rito in a way dahil ang may paggagabitan naman itong mga increases ng passenger service charge. Na private sector na ang namamahala nito, tingin namin nagiging mabilis ang procurement process. Kung ano man ang kailangan para ma-improve yung passenger experience, ma-modernize ang airport, tingin namin mas madaling magagawa. Sa bagong rate, tataas sa 950 mula 550 ang passenger service charge para sa international departures, habang aakyat naman sa 390 pesos mula sa dating 200 pesos para sa domestic flights. Balik Pilipinas ng Pangulong Bongbong Marcos matapos ang 3 araw na state visit sa Cambodia kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanyang arrival statement, masayang ibinalita ng Pangulo ang matagumpay nitong 3-day state visit sa mga Pilipino community doon, pakikipagpulong sa mga negosyante at mga Cambodian officials. Tiniyag din ito na mas pinatatag na ugnayan ng Pilipinas at Cambodia ang resulta ng kanyang pakikipag-usap para sa kalakalan, edukasyon, seguridad at kapakanan sa mga manggagawang Pilipino matapos ang kanyang state visit. I have returned from my state visit to Cambodia where I had a constructive exchange with, amongst others,
Acting Head of State and Senate President Hun Sen, on advancing our bilateral relations across key sectors and fora. I also met with Prime Minister Han Manet, and we underscored the mutual regard that we place on our close bilateral and multilateral cooperation. Maganda umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nananawagan naman si Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at CEO Alejandro Tenco para sa mas mahigpit na regulasyon sa online gaming imbis na total ban. Dahil lalo lamang dadami ang mga iligal na operasyon at mababawasan ang kita ng pamahalaan kung tuluyan itong ipagbabawal. Sa isang symposium sa Newport World Resort sa Pasay City, sinabi ni Tenco na ang reforma ng PAGCOR, kabilang ang pagpapababa ng license fees, ay nagbunsod na ng mabilis na paglago ng electronic gaming. Mula 58.16 billion pesos noong 2023, umakyat na ito ng 154 billion plus na gross gaming revenue ng electronic games para sa 2004. Halos kalahati ng 372.33 billion pesos na kabuuang GGR ng industriya. Sa unang 6 na buwan naman ng 2025, bumalo na rin sa 114.83 billion pesos. Mas mataas kaysa sa kita ng land-based casino at nag-angat ng kabuuang revenue ng PAGCOR ng 59 billion pesos. Binigyan din pa ni Chairman Tenco na ang pagpapatupad ng PAGCOR ng mga reforma gaya ng hiwalay na regulatory at operational functions ng ahensya nakabubuti para sa buong industriya. Nagkakaroon na rin ng mas mahigpit na patakaran sa advertising, mas matibay na pananggalang para sa responsible gambling o responsible gaming at ang nalalapit na paglulunsad ng 24/7 helpline. Bukod dito, gumagamit na rin ang PAGCOR ng digital tools tulad ng PAGCOR Guarantee Portal at AI-driven monitoring system para palakasin ang transparency at compliance ng mga operator. Ay, mga misis! Amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit at handa ka na ba? ACS Millones 2025 Grand Draw na. May chance kang manalo ng 300,000 pesos o 600,000 pesos or 1 million pesos plus. May free concert pa. September 20 yan sa Sabado na po, alas 2 ng hapon with live performances from 1621, John Rex, Yara at Laika Gayranod. Meron pa premyo sa mga maswerteng manunood. Kaya tara na sa Leo Theater September 20, alas 2 ng hapon, ACS Millones, Grand Draw na nga. Maganda umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pang mga balita, 300 pesos. Basta may nakumpiska po sa 22 individual na arestado sa Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Matagupin na nasabat ng Zambales PNP ang halos 300,000 halaga ng illegal na droga at naaresto ang 22 katao sa ikinasang 1 linggong operasyon. Sa direktiba ni Colonel Benjamin P. Ariola, Acting Provincial Director, 11 ang naaresto sa bisa ng warrant of arrest, kabilang ang top 6 most wanted sa Region 3 at isang most wanted sa Zambales. 7 anti-illegal drug operation naman ang ikinasa kung saan 11 ang nahuli at nakumpiskahan ng 43.34 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 294,712. Bukod dito, nasamsam din ang isang baril na kalibre 22 at mga bala. Ayon dito kay Colonel Ariola, magandang bungad ito sa buwan ng Setyembre. Ang tagumpay ng operasyon ng PNP ay asahan ng publiko na tuloy-tuloy pa ito para sa kapakanan ng mamamayan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ang buntag sa mating paminaw nato rin sa Subo, may nga aga sa mga kulturang tanan sa Negros.
ay meron dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sundalo naman ang 19th IB sa Northern Samar, pinagsasaksak sa loob ng kampo ng isang helper ng headquarters. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RS34. Jane, may ngaga. Nasawi ang isang sundalo mula sa 90th Infantry Battalion na nakadistino sa Barangay Upong, Katubig, Northeast Samar ng pagsasaksakin ng mismong helper ng nasabing batalyon. Naganap ang pananaksak sa loob mismo na nasabing kampo. Ang napatay na sundalo kinilala na si Sergeant Rod Kuhida at ayon sa report ng PNP, paulit-ulit itong pinagsasaksak ng suspect na helper na kinilala sa kanyang pangalan na si Ronald, residente ng Barangay Sinunugan, Ditubang, Silvino Lubos, Northeast Samar. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis bago mangyari ang krimen, ang nasabing biktima kasama isang sundalo ng intelligence platoon ng 90th Infantry Battalion ay nagsasagawa ng custodial debriefing sa isang target personality sa loob mismo ng nasabing kampo. Biglang dumating ang nasabing suspect at agad na lamang pinagsasaksak ang nasabing sundalo. Hindi lamang isa, ngunit paulit-ulit na pinagsasaksak gamit ang isang bladed weapon na naging dahilan ng pagkasawi. Nang patakas na itong suspect, nagkaroon pa ito ng alitan o may nabuo pang kumusyon sa pagitan ng isang sundalo na nasa labas ng kampo nang harangin at aarestuhin sana itong suspect. Ngunit dala pa rin ng suspect ang kutsilyo kung kaya't nagawa pa nitong makatakas. Binigyan ng first aid ang mismo kasundaluhan ang nasabing biktima at agad rin na isinugod sa ospital, ngunit nasawi ito. Kaugnay nito ang reinforcement troops mula sa 90th Infantry Battalion agad na naglunsad ng hot pursuit operation para sa pagkakaresto nitong akusado. Kasalukuyang hindi pa rin nahahanap ang akusado. Nagsagawa naman ang Katubig Police ng PNP checkpoint operation at kasalukuyan ang monitoring ng intel operative sa posibleng pagkakaresto nitong suspect. Patuloy pa ang ginagawang pag-iimbestiga ng mga pulis. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jane. Maganda umaga, Pilipinas! 23 makalipan sa alas 4. Magandang umaga sa mga suki natin all over the world. Sa mga taga Hong Kong, ha, magandang umaga sa inyo. Sa mga mga nandyan ho sa Brunei, ha. Magandang umaga din sa mga Pilipino sa Taipei, Taiwan. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Iginit ni election lawyer attorney Romulo Macalintal, walang legal personality ang liga ng mga barangay at mga punong barangay para makisawsaw sa kanyang petisyon laban sa pagpapaliban ng barangay at SK elections sa 2026. Sa kanyang opisyal na comments na inihain kahapon, September 9, tinawag ni Macalintal na walang saysay at kalituhan ang petisyon ng Liga ng mga Barangay para makialam sa kasuhan niya. Hindi malinaw kung sino talaga ang mga petisyoner. Ayon kay Macalintal, topsy-turvy ang kanilang isinampang intervention dahil may mga dokumentong pirmado na bago pa maisabatas ang Republic Act 12232 at bago pa maghain ng kaso. Idinagdag pa nga ni Macalintal na may kahinahinalang mga notarized documents na sabay-sabay pinirmahan ng iisang araw ng iisang notary public at mga templated na barangay resolution mula sa iba't ibang lalawigan gaya ng Isabela, Leyte at Misamis Oriental. Nagbigay rin siya ng halimbawa kung saan isang resolusyon mula sa barangay Wigan, Cordon, Isabela ipinasa noon pang August 18, 2025 pero nanotaryo rin daw sa parehong araw sa lungsod naman ng Maynila. Binigyan din pa ni Macalintal kung gusto talaga ng mga opisyal ng dagdag na termino ay maaari naman tumakbong muli at hindi na palawigin pa ang kapangyarihan ng walang mandato. Nadismaya si Public Works Secretary Vince Dizon nang madiskubring sira na agad ang flood control project sa Barangay Tagumpay sa Nauhan Oriental, Mindoro na hindi pa tumatagal ng 1 taon simula nang makumpleto ang konstruksyon nito. Sa pag-inspeksyon ni Secretary Dizon, kasunod ng utos ng Pangulo,
nakita nito ang matinding problema sa mga ghost flood control projects na substandard din ang pagkakagawa. Sinabi ni Secretary Dizon kasama si Oriental Mindoro Governor Hermelito Bons Dolor, clearly hindi siya ghost. Meron naman. Pero ang dami kong nakita na mga major problem, hindi lang sa paggawa kundi maging sa proseso. Kaya sinasabi ho ni Secretary Dizon, pupunta tayo dun sa structural at systematic problem sa loob ng DPWH. Ang nasabing flood control project na nadatnan mismo ni Secretary Dizon ay may lalim lamang na 3 meters imbis na 12 meters tulad ng nasasaad sa plano nito. Ipinatigil na rin ni Secretary Dizon ang konstruksyon ng nasabing proyekto upang reviewin ang plano para maiwasan ang pag-aksaya ng pondo ng gobyerno. Pinatatawag din ng kalihim ang dating regional director na sangkot sa konstruksyon para ipaliwanag ano ang totoong nangyari sa nasabing proyekto. Sinabi ni Dizon yung lahat ng responsable sa naturang proyekto ay mananagot. At yun din naman kasi ang utos ng presidente. Nagsumbong din ang gobernador sa kalihim na lumalabas na bukod sa substandard ang 1.5 kilometrong proyekto sa Barangay Tagumpay. Ito ay tila pinaghati-hati na rin upang magkaroon ng iba't ibang contractors na pwede namang ipabid sa iisang project lamang. 3 kontraktor ang may hawak ng proyekto. Ang St. Timothy Construction na naman, Elite General Contractor and Development Corporation at Sunwest Construction and Development Corporation. Congressman Paulo Duterte binatikos naman ang paglihis ng usapan ng House probe sa flood control anomalies. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Mayong buntag usab Kuyang Angel, mariing binatikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Z. Duterte ang biglaang paglipat ng usapin sa investigasyon ng Kamara kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects. Ayon kay Duterte, salip na panagutin ang ilang opisyal ng DPWH na mismong umaming nagbigay ng payula. Inilihis umano ang isyo ng ibang kongresista kabilang si Representative Chua sa 51 bilyong pondo ng Davao City noong panahon ng kanyang ama bilang Pangulo. Giit ng kongresista, ginagamit ang kanyang pamilya at ang Davao bilang parakipbutas upang mailihis ang tunay na isyo ng korupsyon. Hinamon din niya ang mga mambabatas na ilantad ang kanilang budget at proyekto upang makita kung sino ang tunay na nagsiservisyo at sino ang nangungurakot. Dagdag pa ni Duterte, bukas ang Davao sa anumang investigasyon sa nasabing 51 bilyong pondo dahil malinaw niya na may mga aktual na proyekto na ipatayo at nagagamit ng mga tao. Binanggit din ng kongresista ang iba pang isyong dapat tugunan ng Kamara tulad ng anomalya sa DSWD, DOLE, PhilHealth at Maharlika Fund. Sa huli, iginito Duterte na itigil na ang paggamit sa kanyang pamilya bilang depensa ng matiwaling opisyal at harapin ang tunay na anomalya sa flood control projects. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jun Soter. Magsasagawa ng press conference ngayong araw ang Bureau of Customs kaugnay ng mga umano'y smuggled na mga mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya. Isasagawa ang press conference sa Bureau of Customs, South Harbor, Port Area sa Maynila ngayong umaga. Matatandaan na 28 luxury cars sa pagmamayari ng pamilya Diskaya ang nasa kustodiya na ng kawanihan o ng Bureau of Customs. Matapos nilang voluntaryong isuko ito sa ahensya sa gitna ng investigasyon kaugnay ng pagkakasangkot sa manumalyang flood control projects ng DPWH. Kabilang sa mga sasakyan ng mga sumusunod, Mercedes-Benz, Land Rover Range Rover LWB, Land Rover Defender, Cadillac Escalade ESB, Ford Bronco, BMW, Jaguar F-Pace 2.0D, Porsche Cayenne V6, Volvo X3 o XC90, Land Rover Range Rover Evoque, at yung ATV Quicksand, GMC Yukon Denali at ATV Gray. Hirap kasi no. Hindi pa tayo nakakakita na ganyan, ha? Inubutoy ako. Jesus me. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hirap kasi bigkasin ng mga pangalan ng coaching yun eh. Tayo, sanay lang sa Toyota. Diba? Toyota Vios.
Ano bang ginagamit mo ngayon, Ray? Cadillac din. Powered by Spartan. Gamit ko yun, nag-aaral ako noon eh. Cadillac. Powered by Spartan. Cadillacan. Pinangalanan naman ng dating engineer ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng House Committee on Infrastructure o INFRACOM, sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na nakinabang umano sa halos 955 million pesos na flood control project sa Bulacan, kung saan kumuha umano sila ng 30% na standard operating procedure na komisyon. Sinabi ni Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office, nagpasa siyang ilantad ang kanyang nalalaman matapos na makapag-isip-isip habang nakakulong matapos na ma-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes. Ayon sa kanya, tama ang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na ginagamit umano ang mga engineer ng DPWH bilang mga legmen o mga bankmen. Pinangalanan ni Hernandez na Estrada at Villanueva, pati na rin si Undersecretary Bobby Bernardo at Henry Alcantara, dating District Engineer ng DPWH Bulacan 1st District na tinanggal sa pwesto bilang umano'y tumatanggap ng pondo. 32 makalipas ang alas 4 ng umaga, nagpresenta naman si dating Public Works Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez sa may ebidensya upang iignay sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa mga flood control project ng Bulacan. Sinabi ni Hernandez na na-cite in contempt sa pagdinig ng Senado noong Lunes 30% ang SOP o Standard Operating Procedure na inilalaan para kay Estrada at Villanueva na may kubuang 955 million pesos na halaga ng mga proyekto sa Bulacan. Bilang suporta sa kanyang testimonya, ipinakita ni Hernandez ang larawan ni Estrada at ang nasibak na District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Kuha ito sa birthday party ng Senador sa Soler Resort Hotel. Nang tanungin kung sa kanyang palagay mukhang malapit ang dalawa, ang sagot ni Hernandez, they appear super close, Your Honor. Nagpresenta rin si Hernandez ng mga larawan ng bungkus ng pera na niya inihanda para ipamahagi. Sinabi niya na hindi niya maalala naman kung sino ang tatanggap ng pera dahil ilang taon nang nakalilipas nang makunan ang naturang larawan. Basta sinasabi niya, pinaprepare ang naturang pondo para sa mga proponent na kausap ni Henry Alcantara. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, pinabulaan na naman ni Senador Jinggoy Estrada ang alegasyon na sangkot siya sa umano'y maanumalyang infrastructure projects. Kasunod dito ng pagtukoy sa kanya ni Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez na manikonektadong sa mga irregular na proyekto ng DPWH. Hamon ni Estrada kay Hernandez, sumailalim sila sa lie detector test upang malaman ng publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo. Una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Itinanggi din ni Senator Joel Villanueva ang alegasyon ni Bryce Hernandez sa flood control project sa Bulacan. Sa sesyon din ng Senado, sinabi ng Senador walang ebidensya o resibo na ipinakita si Hernandez para patunayan ang kanyang alegasyon. Handa rin naman siyang makiisa sa isasagawang investigasyon kaugnay ng anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa katunayan, matagal na niyang pinupuna ang malalang problema sa pagbaha maging ang mga proyekto para tugunan ang mga ito. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo
at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Nakiusap naman si dating Public Works Engineer Bryce Erickson Hernandez sa Kamara, wag na siyang ibalik sa Senado. Matapos niya hiyag na may mga senador manong sangkot nga sa Manumalyang Flood Control Project. Noong Lunes, Hernandez ay na-cite in contempt sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaya ikinulong siya doon. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Hernandez na ang kanyang dating boss na si Henry Alcantara, dating district engineer ng DPWH Bulacan 1st District, ang tumatanggap daw ng kahon-kahong pera mula sa mga ghost at substandard project na iniiwan sa kanyang opisina. Nang tanungin naman kung si Alcantara ang tumatanggap ng pondo lamang, inamin ni Hernandez na hindi niya kayang pangalanan ng iba dahil sa takot sa kanyang buhay at sa pamilya. Iniyak naman ni Congressman Pido Garbin ang proteksyon ng komite kay Hernandez. At sinabi niyang mapoprotektahan ito ng komite as long as you will say the truth. Sa gitna ng pagdinig, idinawit ni Hernandez sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at sinasabing sangkot nga sila sa mga anomalya sa flood control project. Tumanggi naman ang kontraktor na si Pacifico Curly Discaya na sagutin kung merong mga senador na humingi ng kickback sa kanya kaugnay na mga kontrata ng Department of Public Works and Highways na nakuha ng kanyang kumpanya. Sa pagdinig ng House Infracom, tinanong ng mamamayang liberal representative na si Leila De Lima si Curly Discaya kaugnay ng kanyang affidavit kung saan nakasaad na ilan sa kanila ay sina. Na ang tinutukoy ay ang mga kongresistang pinangalanan naman nito sa Senado. Iginit De Lima ang kahalagahan ng mga kompletong listahan at ang pagkakaroon ng transparency sa investigasyon. Sagot naman ni Discaya ay invoke po muna may rights. Piniling ni De Lima na linawin niya ang rights. Exactly what rights? Doon ho nagtagal yung kanilang deliberasyon. Bandang huli, wala ring kinantang dagdag si Curly Discaya. Nilinaw naman ni Pacifico Curly Discaya, may-ari ng mga construction firm na iniimbestigahan kaugnay ng anomalyang flood control projects na wala itong naging direktang transaksyon. Kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sinabi ni Discaya under oath sa House Infracom nitong Martes na hindi kasali sa kanyang mga proyekto sina Speaker Romualdez at Co, dating chairman naman ng House Appropriations Panel. Sinabi niya na ang pagbanggit sa pangalan na Speaker Romualdez at Co sa kanyang testimonya sa Senado ay hindi batay sa direktang ugnayan. Muling iginit ni Discaya na kahit nabanggit ang pangalan ng Speaker, wala siyang ebidensya o kaalaman na napunta ang pondo sa Speaker o kay Co. Sinabi pa niya na paulit-ulit lamang ang pagbanggit ng pangalan ng mga nagtutulak sa kanya na magbigay ng ng naturang pondo. Ayun. So sinasabi niya, nagamit lamang ang pangalan ni Speaker at ni Co nung mga humihingi ng kotong. Ay, naman. Maganda umaga, Pilipinas! Isang ustads na taga-Lyosan biktima ng salvage bangkay natagpuan sa tabi ng highway sa Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Labis ang hinagpis ng mga kaanak at pamilya ng isang ustads, isang religious messenger sa relihiyong Islam, makaraang naging biktima ng salvage. Natagpuan ang bangkay nitong nakagapos sa mga kamay at paa at may piring ang mga mata na itinapon sa tabing kalsada sa bahagi ng Barangay Tabiran, Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte. Ayon sa mga witnesses, bigla na lamang umanong may pumarang sasakyan sa tabing highway at inihulog ang isang tao nang wala ng buhay. Agara namang tumawag sa kapulisan ng mga residente na agara namang kinordon ang lugar. Nabatid mula sa Dato Udin PNP na ang biktima may pangalang Ustad sa Abu Said Landasan. Batay sa ID na nakuha mula sa kanya, prinsipal ito na isang Madrasatul Al-Nur
Al-Islami na nasa barangay Lawili, Alyosan, Cotabato Province. Mariin namang kinukundina ng samahan ng mga OSGES ang karumal-dumal na pagpaslang sa kanilang kasamahan na isang alagad ng relihiyong Islam. May lead na umanong sinusundan ang Datuudin PNP para sa ikalulutas ang kaso at mapanagot sa batas sa mga involved sa krimen at nakikipag-coordinate na rin sa Alyosan PNP para sa karagdagang impormasyon mula sa mga kaanak at mga kasamahang ustads ng biktima. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Magandang umaga, Pilipinas! 41, makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal na matitinding mantsa based on test sa chocolate, modern sembo ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Oy, handa ka na ba? ACS Millones 2025 Grand Draw na. May chance ka manalo ng 300,000 hanggang 600,000 or 1 million pesos. Plus, may pre-concert pa September 20 yan, alas 2 ng hapon with live performances ng 1621, John Rex, Yara at Laika Gairanod. Meron pa papremyo sa mga maswerteng manunood. Kaya tara na sa Ulit Theater September 20, alas 2 ng hapon, ACS Millones Grand Draw na. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At dahil Grand Draw na ng ACS, 16,000 naman ang premyo ng may huwagang tunog. Mahiwagang tunog. Habang kayo nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, eto na po ang ating mahiwagang tunog. Hulaan nyo na please. Gamit nga yan ng mga doktor, ng mga health professionals, ng mga nurse, gamit sa ospital, pwede rin sa bahay, ha? Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! DPWH natuklasan ang 3 ghost project naman sa Oriental Mindoro. Detalye mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning! Good morning, Kuya Angel. 3 flood control project sa Oriental Mindoro ang natuklasang hindi umiira kahit nakasa dito sa 2025 General Appropriation Act o GAA. Ayon sa DPWH, ito'y kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipasuri ang lahat ng flood control project sa bansa. Sa isinagawang inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon, nadiskubre na walang struktura, konstruksyon o physical na proyekto sa Pangalan River, Tubig River at Katuran River, habang substandard naman ang flood control project sa Barangay Tagumpay. Ang paliwanag ni Dizon, malinaw na nakasaad sa GAA ang mga detalye ng bawat proyekto, kaya mahalaga ang line item budgeting upang matukoy kung ang mga proyekto ay umiiral. Ang purpose ng GAA na specific na ganyan is parang nga malaman natin kung saan yung proyekto. Kaya tayo may line item budgeting. Para may detalye dyan enough na para makita ng tao, malaman na meron ba o wala. Hindi ba? Yun ang purpose eh. So talagang gusto. Guni-guni to. Walang proyekto na ako nakikita dito. Nandito tayong lahat ngayon. Siguro naman, walang nag-hallucinate sa atin dito. Ang dami natin dito. Unless meron nakakita sa inyo na wala, baka meron may third eye sa inyo na may nakikitang flood control dito. Tiniyak ng kalihim na sasampahan ng kaso ang mga individual na responsable sa mga nabanggit na ghost project. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Samantala, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Pasig City Mayor Vico Soto at tinawag niyang habitual liars ang mag-asawang Diskaya na may-ari ng mga construction firm na sangkot sa manumalyang flood control projects. Ikinuwento pa ni Mayor Vico na pumasok sa politika noong 2016 bilang konsyahal bago nahalal alkalde noong 2019. Nakilala na ang mga Diskaya sa lokal na politika at construction circle noong hindi pa siya nakaupo bilang mayor.
Binanggit niya na maraming kwento ang kumakalat tungkol sa kanilang mga transaksyon, ngunit nilimitahan niya ang kanyang testimonya sa mga bagay na personal niyang naobserbahan. Tinukoy din niya mga investigasyon at mga ulat na kamakailan ay naglantad kung paano o kung gaano kalalim ang pagkakaugat ng construction empire ng mga Diskaya. Idinagdag pa niya na halos lahat ng mga kumpanya ay may nakabimbing deficiency sa buwis. Ilan sa Bureau of Internal Revenue at tiyak din sa lokal na pamahalaan. Ipinaliwanag ni Mayor Vico habang nakikilahok pa rin siya sa local bidding o habang nakakilahok pa rin sa local bidding ang mga kumpanya na Diskaya na yung si Mayor, pinayagan niya ito dahil mahigpit naman nilang ipinatutupad sa Pasig ang open public bidding. Maganda umaga, Pilipinas! Nagpahayag din ng pagdududa ang House Committee on Infrastructure, INFRACOM, sa kredibilidad ng mag-asawang kontratista na si Curly at Sara Diskaya sa kanilang ibinigay na testimonya sa Senado tungkol sa manoy anomalya sa flood control project. Nasa sentro ng investigasyon ng Kamara, mag-asawang Diskaya, may-ari ng St. Gerald Construction at iba pang mga kumpanya kaugnay ng GOES at mga substandard flood control project na mismong ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa testimonya nila sa Senado ay sinasangkot na mag-asawang Diskaya ang ilang mababatas, kaya't lalong lumakas ang panawagang ipaliwanag nila ang mga hindi tugmang pahayag. Ayon kay Bicol Saro, Representative Terry Ridon, lead ng chair ng INFRACOM, dapat suriin ang pagyaman ng mag-asawang Diskaya mula sa panahon ni dating Pangulo Aquino sa pagiging malalaking kontratista sa ilalim ng Administrasyon Duterte hanggang sa patuloy na impluwensya nila sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susme, dito na lang muna tayo sa ating paanyaya muli sa ating mga kababayang babalik ho ng Pilipinas. Ito talaga nakatutulong ho sa ating mga magsasaka, ang Tangerine Chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global, 100% gawang atin kaya ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Si Claudine Barreto, aminadong masyadong dinibdib ang mga problema kaya daw ho siya na-depress. Yan ang ibang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nalungkot, na-depress dahil sa iba't ibang mga problemang dumating kay Claudine Barreto. At dahil dito, na-hospital ang naturang aktres. Anxiety ang dahilan. Depression, nalungkot sa mga pangyayari. Aminado si Claudine na masyado siyang maemosyon. Madali siyang masaktan dahil sa kanyang pagiging totoong tao. Well, sa totoo lang, matapos lumabas sa hospital itong si Claudine ay nangako siya sa kanyang sarili na hindi na siya masyadong magiging maemosyon. Hindi niya na masyadong papansinin kung ano may mga problema ang kinaharap niya. Dahil una tigit sa lahat ay siya rin daw ang talo, lalo niya ang kanyang katawan. Mabuting tao si Claudine. Kaya naman, marami sa mga kaibigan niya ang nalungkot nang ito ay mahospital. Kaya gano'n na lang ang pagpapasalamat ni Claudine sa mga taong nagdasal sa kanya para sa kanyang kalusugan at sa tuluyang paggaling. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. May nga sa kauturan tala sa Bayawan City, Negros Oriental. Ay magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa France. Isang membro naman ng NPA na nag-ooperate sa mga bundok ng Leyte, sumuko sa mga pulis. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay nga aga.
Isang miyembro ng Communist Terrorist Group sumuko sa mga kapulisan sa Baybay City. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy, kinilalang sumuko si alias Jake, former member ng Buhawi Platoon sa ilalim ng Amanda Win Command na nag-ooperate sa kamundukan ng Lawigan ng Leyte, partikular sa bayan ng Villaba, Leyte, Caloocan at San Isidro. Ito ay sumuko sa First Leyte Provincial Mobile Force Company Headquarters sa Barangay Gaas, Baybay City, Leyte. Isinukod din ng isang kalibre 38 na baril may 3 bala. Sa kasalukuyan ng dating Communist Terrorist Group ay nasa kustodiya ng First Leyte Provincial Mobile Force Company. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat na Jimmy. Sabi ni Chong Barbosa, sana naman hindi puro flood control lang tutukan. Mabababaw na daw po yung kanilang mga ilog dyan sa barangay Daliao, Cordon, Isabela. Pero isa ho yan sa mga dapat talaga yung desilting, yung dredging. Pero yung dredging na scientific, 36 anyos na tricycle driver huli sa bypass operation sa Lingayen, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at kaimin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Naharap ngayon sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isang 36 anyos na tricycle driver na residente ng poblasyon Lingayen matapos itong masakote sa bypass operation ikinasa ng PNP. Sa ulat ni Lingayen ay si Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales, alas 3:40 ng hapon nagsagawa ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit ng operasyon matapos makipag-ugnayan sa PDEA Region 1. Isang nagkunyaring buyer gamit ang marked money ay binenta ng suspect ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu at agad itong inaresto. Nang iba ang suspect, 3 plastic sachet pa ng shabu ang nasamsam sa kanyang pag-iingat. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspect ay may kabuang timbang na 8 gramo at may street drug price na 54,400 pesos. Kasalukuyang nasa likod ng rehas na bakal ang suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Camp John Hay Development Corporation, walang kriminal na pananagutan sa pinasok na transaksyon sa Camp John Hay, Baguio City. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, Sarich 41, na imbag na bigat, Romy. Nanindigan ng Camp John Hay Development Corporation na wala silang kriminal na pananagutan sa lahat ng ginawa at pinasok nilang transaksyon sa panahon ng sila ang developer ng Camp John Hay sa Baguio City. Ipinalabas ang pahayag kasunod ng inisyong resolution noong August 22, 2025 ng Baguio City Prosecutor's Office na nag-dismiss dahil sa kawalan ng merito sa ipinilang multiple criminal complaints laban sa Camp John Hay DevCo, Phil Estate Management Incorporated at ilang directors at officers na nagpapatunay ng kanilang kawalan ng kriminal na pananagutan. Ang original na kasong syndicated staffa ay binaba sa minor offense of other deceits sa ilalim ng Article 318 ng Revised Penal Code. Nakasad sa resolution na walang basehan ang pagsulong sa naunang kasong syndicated staffa sa ilalim ng Presidential Decree 1689. Tinanggihan din sa resolusyon ang pagpatuloy sa kasong simple staffa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code dahil napatunayan ang prosecutors na bang ebidensya sa kasong panlilinlang o pag-abuso sa tiwala na elemento sa kasong estafa. Dahil dito pinaliwanag ng Camp John Hay DevCo na ang reklamong isinampa ng Gunran family, Bernardino at Domingo ay tuluyang dinismiss dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Napawalan din ng pananagutan ang ilang directors at officers ng Camp John Hay DevCo at Phil Estate Management Incorporated. Nanatiling respondents naman sina Robert John Sobrepeña at Ramon Jimenez. Subalit binigyan diin ng Camp John Hay DevCo na batay sa hawak nilang ebidensya, walang malinaw na ebidensya para idawit sila sa naturang kaso. Pareho silang may maayos na hangarin na naayon sa corporate authority na may kaugnayan sa pagbenta ng corporate assets na inaprobahan ng kanilang board of directors. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Josnia Gina. Maganda umaga, Pilipinas! 55 makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangabang ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-rein plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-rein plasma. Kung kaya't napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong din ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung kayo po may mga concerns pa o mga katanungan, mag-text lamang sa 0931-033-2871. May mga medical experts po nakistambay dyan. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, at available po sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At ito pang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic 30 capsules sa anumang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 peso Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 09810/2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Muling pinagtibay naman ni Senator Bongo ang kanyang commitment sa accessible healthcare sa unang anibersaryo ng Supol Health Center ng Barangay Manat, Nabunturan, Davao de Oro. Iginiit ni Senator Go, ang chairman ng Senate Committee on Health, ang kanyang advokasya at paniniwala na health is wealth. Naniniwala ang senador na ang kalusugan ay katumbas ng bawat buhay ng bawat Pilipino. Ang Super Health Center ay isang medium-type na polyclinic, idinisenyo upang mag-alok ng accessible, comprehensive at preventive healthcare services sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Kasama sa mga pasilidad ang mga birthing unit, diagnostic services tulad ng laboratory test, X-ray at ultrasound, outpatient consultation, pharmacy, isolation room, at maging minor surgical operation. Nag-aalok din ito ng serbisyo ng ENT, physical therapy, rehabilitation, oncology care at telemedicine services. Iniling naman ng Department of Agriculture ang suporta ng Kongreso upang maibalik at mapalawak ang kapangyarihan ng National Food Authority sa pagbili ng butil. Isang hakbang upang mapalakas ang food security sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga ahensya na direktang makabili ng mais at palay sa mga lokal na mga magsasaka. Gayon din yung mga kooperatiba. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang mungkahi ay bahagi ng amyenda na nais na mangyari ng DA para sa Rice Tariffication Law sa ilalim ng bagong Rice Act Bill. Isinusulong naman ito ni House Speaker Martin Romualdez. Layo ng panukalang batas na muling maitatag ang kapangyarihan ng MFA hindi lamang para bumili ng palay, kundi pati na rin ang paggiling ng palay, gayon din ang mais, mahalagang ani para sa pagkain ng tao at hayop. Sinabi po ni Secretary Laurel na nais nilang hindi lamang pamalit ng bigas sa Visayas at Mindanao at kundi magsilbing pundasyon ang feed production para sa poultry at livestock sector ang sektor ng maisan. Ang yellow corn ay kumakatawan sa 46% ng feeds na ginagamit sa mga hayop, 62% sa poultry, batay naman ito sa National Corn Data. Ganman, 2.5 million hectares lamang ng taniman ng mais at sumusuportang sa mahigit 1.1 million na mga magsasakang Pilipino. Kaya napapanahon na talaga na palakasin natin ang sektor ng corn dito sa ating bansa. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo atid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, sa mga taga-barangay Santo Niño, Parañaque, lakasan nyo ng mga radyo, telebisyon, nag-iikot dyan si Sherwin Alparo. Mamimigay yan ng regalo at premyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ala,
Si Michael B. talagang ginaya na si Sara Diskaya. Yan ang ichichika sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Mismo si Michael V. pala ang nakapansin na kamukha nga niya ang controversial na contractor na si Sara Diskaya. Ang sabi pa ni Michael V. nang nakatext ko kahapon, sabi nito, nung may mga nagtag sa akin ng meme, that's when I told the writers we had to do a sketch about her. Last night, we taped 3 short sketches and the Bubblegang fan page posted the preview na nakatalikod ako. This morning, 7 million views na. 7 million ang nakatalikod pa yan. Ganon ka-excited ang mga tao, which made me feel real proud about the show. End of quote. Kaya ito ay aabangan daw sa darating na linggo sa kanyang Bubblegang dahil doon nga niya ipakilala ang bago niyang karakter bilang si Shala Dismaya, kahango sa kay Sara Diskaya. Hindi lang naman daw ito nagpapatawa lang, kundi sana ay maintindihan daw ng taong bayan kung ano talaga ang mga totoong nangyayari. Ganoon naman sa atin, di ba? Ginagawa na lang katatawanan ng mga pinagdaanan natin sa ating bansa. Pero sana raw ay may matutunan na ang mga tao sa pagpili ng tamang leader na mamumuno sa atin lahat. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Gorgie. Oo nga, hawig sila actually, no? Hindi pa nagme-makeup yun, di ba? Oh, bitoy na bitoy ang dating. Maganda umaga, Pilipinas! Isang minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Baka nakakalimutan nyo ha, Miyerkules pa lang tayo ngayon. Kala nyo, weekend na ha. Ika-10 ng Setyembre 2025. Ito po ang Magandang Umaga, Pilipinas. Mga miyembro ng BGC Boys sa Bulacan dapat ng kasuhan upang makulong ayon kay Senator Ping Lacson. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpan, Saris 28. Raymond, good morning. Inirekomenda ni Senator Panfilo Ping Lacson na kasuhan na sa lalong madaling panahon upang makulong ang mga tinawag niyang BGC o Bulacan Group of Contractors ng DPWH Bulacan 1st Engineering District Office. Kinabibilangan nito ni na Engineer Bryce Hernandez, PJ Mendoza, RJ Dumasig, Eric San Diego at Henry Alcantara. Para kay Lacson, ang pinakamadaling ikaso ng Ombudsman o Department of Justice laban sa kanila ay malversation through falsification dahil ang threshold amount lamang dito ay 8.8 million pesos at mas madaling mapatunayan. Kung plunder kasi ang ikakaso laban sa kanila ay matatagalan pa bago magkaroon ng desisyon. Pinakamahina ang 10 hanggang 12 taon. Nauna nitong binanggit na nais nitong makasuhan agad ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st Engineering District upang hindi na makalabas si Engineer Bryce Hernandez na nakakulong matapos makontempt sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Siya inilipat na sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Narito si Senador Ping Lacson. Kung mabilis lang sanang makapag-file ng kaso, no? Starting with a complaint to be filed before the Ombudsman or the Department of Justice, mabilis po rito yung malversation through falsification. Kasi kung plunder po yung ating ipafile, alam naman natin, 10 taon, 12 taon, tapos may speedy trial pang i-invoke. So kung malversation, mas mabilis kasi ang threshold amount is more than 8.8 million. No bail na po ito. Of course, naipen po ito ng isang retired Supreme Court Chief Justice at yun yung umiiral na batas na kung saan mas madaling i-prove eh. Kasi tulad ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Sinabi ng Sergeant at Arms ng Senado o ng Kongreso o ng Senado
na si General Mao Plasca, walang nabanggit na banta sa kanyang buhay si Bryce. Sumasailalim na rin ito sa medical examination at nasa maayos namang kondisyon. Paglilinaw naman ni Plasca, kahit nasa PNP headquarters ng ang ex-official ng DPWH, dadaan pa rin sa Senado ang imbitasyon para sa kanya gaya ng pagharap nito sa mga hearing. Kailangan ding sumunod si Hernandez sa mga patakaran ng pitan gaya ng visiting hours. Temporarily, the personnel from Sergeant Town will be relieved of the duty. But since we are the primary detaining authority, all invitations or anything about his detention will be cleared first with the Senate, particularly the Blue Ribbon Committee. He was examined by the PNP doctors. Kumusta sa resulta ng exam? Okay naman. Pilipinas kasama naman sa ASEAN Observer Group na magbabantay sa Cambodia-Thailand border ceasefire. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Magpapadala ang Pilipinas ng 5 kinatawan sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Observer Group na nilikha para mag-monitor ng ceasefire sa Cambodia-Thailand border region. Sa press conference sa Cambodia, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagpapadala ng Filipino observers ay parte ng commitment ng Pilipinas na tumulong sa mapayapang resolusyon ng border conflict ng dalawang bansa na kapwa-miyembro ng ASEAN. Hindi kasi anya nanaisin ng ASEAN na nagkakaproblema ang dalawang member states, kaya naman pagtutulungan ang mainam na hakbang tungo sa resolusyon ng hindi pagkakaunawaan. Ayon sa Pangulo, ang pag-aalok ng tulong ng Pilipinas ay kasama sa mga napag-usapan sa bilateral meetings niya sa matataas na opisyal ng Cambodia sa katatapos ng state visit. Sabi ni PBBM, magiging misyon ng ASEAN Observer Group na tiyaking masusunod at igagalang ang anumang mabubuong kasunduan ng magkabilang panig. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections kasama na natin. Kumustahin natin ang nalalapit na eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Chairman, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Palapit ho ng palapit. Kailan ba matatapos ang kampanya? At tatapos po ang kampanya, mga 2 araw bago mag-eleksyon. October 13 po yan, Sir Angel. At para po sa kaalaman ng lahat, ang inyong Commission on Elections ay nakatapos na sa pag-iimprenta ng mga balota. Na-verify na rin namin ang mga balota. At kami po ay handa na mag-ship out ng lahat ng mga kagamitan sa iba't ibang probinsya ng Bangsamoro. Dapat po at all cost, Sir Angel, September 30 ay naandyan na sa bawat mga munisipyo ang lahat ng kagamitan na gagamitin natin sa darating na October 13 Bangsamoro Parliamentary Elections. Na-resolve na si none of the above? Hindi pa po natin ito nilalabas, Sir Angel. Ngayong unang linggo po na Oktubre, maglalabas ang inyong Commission on Elections kung hindi po magkakaroon ng pagbabago sa batas na nagsasabi na naandyan pa rin si none of the above. Kami po ay maglalabas ng aming pong posisyon kung paano i-appreciate ng Commission ang none of the above. Yan ba i-consider namin na valid votes, cast, para malaman kung sino ang nanalo, o yan ay amin lang po i-consider na ekspresyon ng sentimiento ng mga kababayan natin sa Bangsamoro. Paano kung manalo si none of the above? Yan po yung aming result. Tama po kayo. Sa totoo lang po, yan po yung talagang naging punot dulo ng problema. Kasi nga po, nakasama si none of the above, kung 5 ang kandidato sa isang distrito, pang-6 po siya. Paano po kung dumating sa punto na si none of the above, bagamat hindi nangampanya, ay siya po ang napili ng mga kababayan natin na nangunguna. Tanong, hindi naman pagpoproklama po ba namin si none of the above? Wala naman po uupo pagka ganon. Kung sakali naman po at nanalo si none of the above, ipoproklama ba namin yung pong pangalawa na hindi pinala doon sa eleksyon? Ganong may sinasabi ang Supreme Court. Yun nga eh. Sa kaso ng Mangungudato versus Comelec na wala na tayong second placer rule sa kasalukuyan. So paano yun? Ano, failure of election? Sa kasalukuyan,
Sir Angel, sa kasalukuyan po kami nangangalap ng mga iba't ibang opinyon, posisyon ng iba't ibang sektor, grupo at political parties sa kung paano dapat ito i-resolba ng Commission on Elections. Kung tutuusin po, napakadali naman sana, bigla lang kami magdideklara ng ganyan. Pero ang gusto po natin ay may malawakang konsultasyon ito at opinyon mula sa iba't ibang sektor, lalo na rin po yung mga miyembro ng parlamento. Ang problema po talaga ng COMELEC, pag nung pong review natin, yung mismong transcript o ika nga ay minutes nung mismong pinapasa nila yung batas, wala po kasing debate patungkol sa none of the above. Meaning to say, bigla po itong pumasok sa picture, bigla po nailagay sa batas at naaprubahan ito. Kaya po ito ngayon ay mandatory required sa COMELEC na mailagay. Yan, malinaw na insertion. Pero hindi, ang punto ko kasi, Chairman, mainit ho ngayon, umiinit ho ang tensyon sa politika dyan po sa BARM area, no ha? Nakikita natin yung silent lang na how should we term it? Basta merong tensyon, ano ha? Sa pagitan ng mga paksyon sa loob po ng MILF. So baka mamaya, manalo si none of the above eh. So mas maging... Po, Sir Angel, ramdam na ramdam po namin yung mga ganyang silent tension. Hindi lamang sa loob mismo ng grupo na inyong nabanggit na organisasyon, kung hindi kahit po yung mga nakaupong mga politiko versus naman yung organisasyon na inyo pong nabanggit. And therefore, silent po ito, wala naman pong kaguluhan na tayong nararamdaman o nakikita. Pero siyempre, alam natin, lalo na't malapit at patungo sa halalan, ay anytime pwede magkaroon ng problema, Sir Angel. Kung kaya yung mga security forces natin, patuloy din ang ginagawang koordinasyon ng Commission on Elections upang masigurado na ito ay mapipigilan o hindi po ito lalaganap. Wala pa ba tayong identified na magiging hotspot area? Wala pa po tayong yung tinatawag na critical o ilalagay sa COMELEC control, although meron po tayong mga red category areas, lalo na sa ilang areas sa Basilan at ilang areas po dito sa Maguindanao. Ayan, sige. So abangan ho namin, Chairman, kasi mamaya may makakausap din ho tayo na galing din po sa Information Committee ng MILF. Meron din ho silang gustong iparating na sentimiento. Pakinggan lamang din ho namin. Kaya minabuti namin makausap muna kayo. So far, okay naman na kompleto na ho yung deployment. And nagsimula ng kampanya, di ba? Opo, nagsimula na po. Mga 2 linggo na po nakakalipas sa Sir Angel. Okay naman, so far. Pagkatapos, so far po, okay naman. May fully compliant ang lahat sa gun ban. Wala naman po halos lumalabag dyan. At siyempre po doon sa ating mga checkpoints, patuloy pa rin po na gumagana ang lahat ng yan. So ngayon po, ang role lang ng COMELEC muna, siguraduhin na ma-deploy ng maayos ang ating mga kagamitan. Ma-train namin yung mga electoral board, yung mga teachers na maglilingkod sa araw ng eleksyon. Siyempre, yung mga miyembro ng Philippine Coast Guard na gagamitin nating panghalinhin kung sakasakaling mayroong mga miyembro ng electoral board na hindi makapaglilingkod. Chairman, ingat po kayo. Antabayanan po namin yung mga developments. Good morning po. Thank you for joining us. Sir Angel, mabuhay po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Maganda umaga, Pilipinas! Muli namang pinanindigan ng Korte Suprema, hindi ho sa Pilipinas, ng Estados Unidos, ang mahigpit na patakaran ni US President Donald Trump sa immigration sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa malawakang raid sa South California para ipadeport ang mga individual doon batay sa kanilang lahi, wika at iba pang mga batayan. Kinatigan ng Korte ang request ng Justice Department na i-hold ang judge order na nagbabawal sa immigration agents na mag-aresto ng mga taong walang reasonable suspicion ng pananatili sa Amerika ng illegal na dahilan para ipagpatuloy ang paghuli sa mga illegal migrants base lamang sa kanilang lahi o pagsasalita ng Ingles. Naku, kinakailangan pala doon na matatas ka mag-Ingles. Mariing tinututulan naman ito ni California Governor Gavin Newsom kabilang ang 3 liberal judge at tinawag ang kautusan bilang legitimization ng racial profiling at paglabag sa konstitusyon. Maganda umaga, Pilipinas! Okay, good morning sa ating mga suki dyan sa California, lalong-lalo na dyan sa New Jersey.
At saka sa San Diego pala, San Diego, New Jersey. Ibang estado yung New Jersey. Magandang umaga po sa ating mga suki dyan sa Las Vegas, Nevada. Ha? Oy, Midnight Singers natin ha, dyan po sa San Diego, California. Kumusta na kayo ha? Ingat po kayo, malapit na ho na yan, border sa Mexico kasi. Tita Cora, Tita Lloyd, Tita Linda, si Boss Art, si Sir si Boss Danny, Manny, at saka si June Yambao. Good morning! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo atid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung ang mga taga-DPWH nagpapatalo ng milyon-milyon piso, yung mga engineer ng Bulacan, ha? Yung BGC Boys, nagpapatalo ng milyon-milyon sa kasino. Kami ho dito sa DZRH, nagpapatalo lang naman ng libo. Dahil ang panalo ay yung mga nahuhuli ni Sherwin Alparo. Sherwin, may huli ka na ba? Yes, good morning Kuya Angel dito nga sa Barangay Santo Niño sa Parañaque City. Tignan mo, medyo tumitila yung ambon. Kanina, panakaraka, may mga ambon na nararamdaman. Pero, madilim pa ha. Kaninong mansyon yan? Wala pang... Kaninong mansyon yan? Okay ha? Ano na? Taga BGC Boys bang may-ari ng mansyon na yan? Health center yan. Kala ko. Health center yan. Alam mo, di ba, ang liwa-liwanag. Liwanag, akala ko mansyon health center pala yan. Mas maliwanag pa dyan. Dahil mas maliwanag pa dyan. Itong tumitikim mo. Ate, good morning. Good morning po. Kasi ang lakas ng pinakikinggan nyo. Asan ba yun? Ayun! Ayun na, naka-DCR ito kayo ng cellphone. Habang siya, habang na nagluluto ng lugaw. Yan, ang pangalan niyo po? Elvira Cantoria po. Ate Elvira, palagi kang nakatutok sa DCRH. Opo. Wala pagkagising. Opo. Habang nagluluto. Nakikinig. Ay, nakarami na nga siya ng niluto. Tignan, meron ng pansit, meron ng macaroni, meron ng kanton, meron pang lugaw. Ano naman ang lugaw nyo? Ito ng manok. Buti hindi leg ng contractor, no? Leg ng manok. Kaya yung leg ng contractor naman ang sakop. Malayo yun. Pero dahil mahilig ka makinig sa DZRH, habang wala, yung isang kamay nakahawak sa cellphone, yung isang kamay nakahawak sa sandok. Dahil yan, meron kang 1,000 pesos. Salamat! Thank you! At hindi lang yan, meron ka pang na-imbag na bigas, DZRH bag na bigas, DZRH grocery, at DZRH t-shirt. Ayan, para sa yan. Maraming pong salamat! Ang hirap pa mali! Ayan, talaga. Parang nanggigigil sa'yo. Sherwin, nagre-reklamo, sabi, bakit naman puro karinderya tinitira? Ang pinupuntahan ni Sherwin. Hindi ho, yan ang unang nadaanan yan na magagawa natin, di ba? Kailangan malakas magsindi ng mga... Eto nga, tignan mo, naka-bluetooth pa yung... Lakasan nyo yung mga radyo, telebisyon, ayan, Teka mo, Ate LB, may tatanong lang ako sa inyo, Ate LB. Ano naman yan, ano ginagawa nung nakabitin na salamin dyan sa may likod mo? Yan yung kulay blue, ano ba yan? Ba't may salamin ka dyan? Ano yan, nananalamin ka habang nagluluto? Yung salamin mo, yung sa likod mo. Ayan, salamin, sa likod mo, sa may gilid. Ayan, ano yan? Ayun. Yung blue salamin daw yun. Kaya nga. Oo. Nananalamin ka habang nagluluto? Nananalamin ka habang nagluluto, di ba masama yun? Hindi naman po, minsan lang. Baka nga naman bigla ka mapagawi, Sherwin. Hindi sigurado siyang magandang dating, di ba? Oo. Ate, ano nakasala mo? Aswete. Ayun, nakasalang pala sa kabila. Aswete naman para sa Malabon. Ayan. Sige. Congratulations, Nay, ha. Bakinig lang lagi, Ate Elvira, ha? Oo. Talagang, tignan mo. Wala siyang pakialam. Abala. Kasi nagbibinig ko naman yan. Hindi, nakuha ng premyo eh. Okay na. Pero mas okay na yung sumanalo. At, pero mo, nakasalang, talagang tataka ko. Papakita ko lang. Nakasalang, may resume pala, yung
malayo sa akin. So, hindi pala Almares. Panala. Kala ko yung panala, pinakukuluan yung yung aswete na nandun sa salaan. Natakot ako, kala ko. Okay. Siniluluto nito yung pangsala. At sa mga ice manalo na 1,000 pesos, lagi tumutong sa Diesel 8. Baka yung susunod dating winner sa Diesel 8 Malakas promo. RH number 6, Sherwin Battle Faro Diesel 8. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Mas Malakas promo. At naman po ang lakad natin ngayong araw nito, magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po nga sa New Jersey. Magandang umaga sa mga Pilipino. Ay, Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada, ha? Kumusta ka na, ha? O, eto na muna ang maghanap buhay muna tayo, ha? Sandali lang. Magandang umaga, Pilipinas! 5:22. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:29 ang oras sa buong Kapuluan. Kasama natin si Jundi Makutak. Makakausap niya si Chairman Mujahirin Ali, Information Committee ng MILF. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum Kuya Angel. Alaikum sa ating kabibi ngayong umagang ito. Ang tumatayong chairman ng MILF Information Committee, and at the same time siya rin tumatayong spokesperson ng UBJP ng MILF. Wala iba kundi si Ginoong Muhajirin Ali. Magandang umaga po sa inyo, Sir Muhajirin. Assalamualaikum. Nasa palatuntunang magandang umaga Pilipinas po tayo with Kuya Angel. Yes, magandang umaga po, Jun, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo. Kasama natin si Kuya Angel ngayong umagang ito. Sir Muhajirin, ang unang tanong po namin, may official statement pa po itong government negotiating panel kaugnay sa namumuong tensyon sa loob ng MLF organization. At ganun din ang OPAPRO, may statement na rin. In your own assessment, sir, ano pong mga causes ng hindi pagkakaunawaan kung meron man at kung saan po hahantong ito? Yeah, Jun, klaro ko lang, yung sinasabi nating government negotiating panel, yan po yung mga dating negotiating panel po ng GPH, no? Sila, Ma'am Miriam Coronel Ferrer at saka yung mga kasama niya. Hindi ho yan yung current, no? Kasi meron ho tayong implementing panel sa current ngayon. And sa mga sinabi mo, nagpalabas nga sila ng statement, no? Just recently. And nagbigay na rin ng official statement ng OPAPRO tulad nung nabanggit mo regarding doon sa issue nung hindi pagkakaunawaan. Sinagot na ho natin ito, John, no? Nung maalala mo, nasa Facebook na rin yung press con namin nung after ng proclamation rally na I explicitly told the media na sabi ko, we really deny this one. Wala hong nangyayaring ganyang within the MILF ranks. In fact, sabi ko nga sa kanila, itong mga leaders namin, kung they are referring to dun sa mga leaders ng MI na tulad ni Chief Minister Makakua, ni Chairman Murad, o di kaya ni Minister Iqbal ng MBHTE. Dahil sabi ko nga sa level po ni Chairman Murad at ni Chief Minister Makakua, direct po silang nagko-communicate every now and then. In fact, nung nagkaroon sila ng event just recently, based dun sa speech po ni Chief Minister Makakua, he mentioned na nagkaroon din sila ng
text messages with the chairman. And kung patungkol naman ito sa relationship po ni Chief Minister Makakua at ni Minister Iqbal, kahapon lang nagkaroon kami ng cabinet meeting. And kompleto po, halos lahat ng cabinet po ni Chief Minister Murad ay ni Makakua ay dumalo. At si Minister Iqbal ay nandoon. At in fact nga, nung patapos na yung meeting, nagpaalam si Minister Iqbal kay Chief Minister Makakua. At yan, trending na nga po sa Facebook yung very brief na pag-uusap nila. Dahil nung after the meeting at tinanong ko si Minister Iqbal, ilan doon sa mga napag-usapan nila yung mga nangyayari din sa MPHT sa ngayon. So sa tingin namin, ako personally, being the chairman ng Information Committee at the same time spokesperson po ng UBJP, wala pong ganun na katindi na kung sa tingin nila na meron na. Siguro yung environment na napapansin nila, na halimbawa, inamin naman po ng ating Chief Minister Makakua because of the schedules na meron siya dito sa BARM. For the past meetings ng Central Committee, hindi siya nakaka-attend. So yun, humingi siya ng paumanhin nung time na nagkaroon sila ng event. So parang nagkakaroon lang talaga ng miscommunication dito, no? Yung sigurong mga bagay na napapansin nila publicly, they already interpreted it at na meron matindi na nangyayari within the MILF leadership. Pero sir, parang meron ding may official statement rin ang Bangsamoro Youth against the Papo Secretary Galvez. Meron ba talagang external manipulation dito sa galing sa labas? Yan kasi ang napapansin din ng constituency natin, June, no? Since nagkaroon tayo ng BARM na gradually yung involvement ay napapansin nila na tumitindi at nagiging sabi mo nga a form of manipulation. Kasi halimbawa lang, no, at lagi namin itong sinasabi at mismo ang ating chairman ng MILF pag may mga speaking engagement niya, hindi ho talaga na nagustuhan ng MILF leadership yung proseso na ginawa just recently for the BARM, no? Lalong-lalo na doon sa pagpili nung 41 from the MILF side dahil nga binawasan, di ba? So bakit binawasan, di ba? So kung walang concrete na involvement o di kaya sabi mo nga manipulation, dapat na-preserve yon yung bagay na yon. So yan yung mga meron ho tayo sa ngayon na napapansin ng masa at ng youth. Sabi mo nga na sabi nila mukhang tumitindi yung pakikialam kumbaga ng ating papro sa bagay nito. Baka naman yun ang guidance. Yun ang guidance. Teka muna, nakakausap din ba nila si Special Assistant to the President, si Sap Anton? Si Secretary Lagdameo? Well, hindi na po. Simula na nung maalala ko, ang last po na pag-usap ata is before election. Before election. Dito sa election? After the election, hindi na po nakapag-usap with Sap Lagdameo. Okay. So ang talagang pumupront diyan ngayon si Secretary Galvez. Yun ang napapansin po ng ating constituency. Oo. Pero maganda ho, Chairman, at narinig namin from your end na okay naman pala si Minister Iqbal at saka si Minister Makakua. Sana nga po magtuloy-tuloy ito, no, hanggang sa matapos ang BARM election para makita ho natin ang will of the people, yung kung ano yung magiging boto ho ng mga residente ho ng BARM. Chairman. Yes po. Yan nga po ang pinagtutugunan natin ng pansin sa ngayon. At dyan ho nakafocus ang MILF with the UBJP at kanyang partido na lalahok sa election sa October 13. Nakaset na ho yung mga ilang major campaigns po namin. In fact, today
pupunta po kami ng Malabang, in Lanao del Sur, dahil ang speaker po ng parliament, si Speaker Balindong, siya ho ang nag-host ng campaign rally namin sa Malabang Municipality in Lanao del Sur. Mukhang by Saturday naman po sa SGA kami. Chairman Mojirin, mukhang kakaiba nga ang atmosphere ngayon dyan. Kung ikukumpara natin sa mga previous elections noong panahon ng ARM, di ba? Actually, Jun, mas peaceful. Iba yung ano ngayon. Although, siguro nga, dahil sinasabi natin parang may silent tension, tapos coupled with the presence of artilleries, you know? Pero yan far different from the tensions na naranasan natin during the previous elections. Ano? Kaya sana nga mapanatili itong ganitong klaseng sitwasyon, Chairman. Yes po, sisikapin natin ho talaga na magiging maayos po talaga sa part naman po ng UBJP ng MILF ay yan ho ang hiling na maging peaceful gaganaping first parliamentary election po sa October 13. Ayan. Sukran, Chairman, June. So malinaw ito. Kuyang Angel, walang sigalot. Kung meron man, may mga miscommunication lamang among the MILF leaders. At itong social media lamang talaga napakagulo. Kung ano nababasa natin dyan. Sige. Okay. So maraming salamat sa inyong presensya ngayong umagang ito, Chairman ng MLF Information Committee at the same time the spokesperson ng UBJP MLF sa Ginoong Muhajirin Ali. At ipahabol ko lamang ko yung Angel, yung statement niya ni Kagi Murad. Sabi niya, from ballot to ballot, ang MLF ay through UBJP ay magpapamalas na ng kanilang political maturity at handa nang isubmit ang kapalaran sa politika sa magitan ng malinis, patas, mapayapa at kapanipaniwalang eleksyon ng first parliamentary Bangsamoro election. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimacuta, TZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, happy birthday muna kay Boss Vicky Bartelet. Boss Vicky, dyan sa Bulacan, kumusta ka na ha? Magandang umaga din kay Mayor Senny Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga po kay Ka-Ador Plato, dyan din sa Bulacan ha? Ambassador Ariam Ping, good morning. Justice Max de Leon, si Justice Henergito, si sino pa ba? Siyempre si Justice Raul Villanueva at si Ma'am Sally na laging nakatutuko sa atin. Ha? Si Ma'am Sally po ay mother po ni Justice Raul Villanueva. Ayan, ha? At siyempre si Chief Justice Alex Gismondo. Huwag natin kalilimutan. Ha? Magandang umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan. 40 minutos, makalipas ang alas 5. Mga seafarers natin ay Jacqueline Ablang, yung pamangkin ko, kababalik lamang galing po sa Saudi Arabia, nurse siya doon. Welcome home. Nagpasalubong siya ng tangerine chocolate. Ayan, ha? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyong po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpuproduce na po sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, ito'y gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan niya ng DTI at ng DOST para maging world class ang dating. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Dapat natin tangkilikin dahil ito'y gawang atin. Tangerine chocolate, ipinagmamalaking produkto ng mga taga Quezon. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo na sa Caloocan Market ngayon sa Port Avenue. Si Edwin Duque. Edwin, kumusta mga presyuhan natin dyan? Edwin, ano nangyari kay Edwin? Ayan. Okay, go. Yan, alam mo ba yung presyo ng manok ay medyo napako sa 220. Halos sa 3 araw na tumas ito sa iba't ibang palengke. Yung baboy, ang bumaba naman ng 20 pesos dito sa may Port Avenue. Dito sa Caloocan dahil nasa 360 ko yung gel na kahapon ay umabot ng halos sa 380 sa ibang palengke. Yung pork chop ay 363, giniling 360, yung pataulihan at unahan
ay nasa 330. 10 piso yung ibinaba. Ang limpo po nasa 20, halos sa 20. Dahil 380 mula sa dating 400. Ang kambing hindi gumagalaw yung presyo, nasa 500 pesos pa rin at 450 naman sa presyo ng baka. Ang isda, yung bangus at galunggong ko Angel, ang pinakasigang presyo. Dahil nasa 320 pa rin yung bawat kilo. Ang yellowfin ang bumaba ng 20 pesos dahil nasa 240 pesos yung kilo. Ang pusit lumot 230, ang pusit kalawang 230, ang pangkalamanes ay 260. Halos 20 yung ibinaba nitong tatlong klase. Ang tilapia ay bumaba ng 70 yung galing ng Pampanga at 120 naman yung galing ng Batangas. Ang bisugo ay 240, lapu-lapu 240, ang salay-salay ay 220, alos 40 ang ibinaba. Ang palaya ko yung Angel ay tumaas ng hanggang 120 mula sa dating 80. Yung kalabasa na halos isang buwan na tumaas yung presyo nito hanggang 100. Ngayon ay bagsak presyo na, 40 pesos ang kilo. Ang kamatis 70 hanggang 100, labanos 100, ang talong 50 hanggang 80 pesos. Ang luya naman ay 150, sibuyas 150. Ang bawang tumas ng halos sa 20 mula sa 160, ngayon ay 180 pesos bawat kilo. Ang sayote, ito yung 100 pesos pa rin. Ang repolyo bumaba ng 80 mula sa dating 120. Ang carrots ay mataas pa rin yung presyo, nasa 230 pesos. Pechay Bagyo bumaba na rin ng 120 mula sa 180. Ang Pechay Tagalog ay 100 pesos pa rin. Ang siling Labuyo Angel ay bumaba ng hanggang 600 mula sa dating 650. At ang siling Panigang ay 320 mula sa dating 350. Ang Baguio Beans 120. Broccoli, ito yung medyo tumaas pa rin dahil nasa 430 bawat kilo. Ang siling Macopa 420. Sa presyo ng mga prutas ay wala namang paggalaw, habang sa presyo ng bigas mag-uumpisa na 40 pesos hanggang 80 pesos. Ang malagkit 70, 80 hanggang 100 pesos pa rin. So yan po yung Angel, ating price monitoring report pala pa rin dito sa Port Avenue. Dito pa rin sa Caloocan, RS1 Country. Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga, Pilipinas! Bureau of Customs magpapatupad ng mahigpit na disclosure policy para maiwasan ang conflict of interest. Yan po naman ang report sa atin ni Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nagpalabas ng kautusan ng Bureau of Customs na nag-aata sa lahat ng opisyal at empleyado na magsumite ng disclosure form kaugnay sa nakadilang posibleng negosyo o ugnayan sa pampamilya sa industriya ng customs sa brokerage. Batay sa memorandum na nilagdaan ni Commissioner Ariel Bombseno, ipinagbabawal sa mga kawani ng BOC ang anumang pakipag-ugnayan sa mga kumpanyang sangkot sa customs sa brokerage at inaatasa silang magsumite ng sinumpang salaysay na nagdedeklara ng kawalan o pagkakaroon ng interes sa nabanggit na industriya. Ayon sa kautusan, ang pagsumite ng disclosure form ay dapat gawin sa loob na 10 araw mula sa publikasyon ng memorandum pag-upo sa pwesto, paglipat ng pagmamay-ari o capital sa kumpanyang may kaugnayan sa customs sa brokerage, pag-asawa sa taong nasa parehong industriya o iba pa tulad na sitwasyon nakasaad sa revise sa Civil Service Rules at Republic Act number 6713 o Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees na ipinagbabawal sa mga lingkod bayan ang pagpasok sa mga pribadong negosyo o aktibidad na maaaring makaapekto sa kanilang tungkulin. Biligan din pa ni Nepomuceno na ang layunin ng kautusan mapanatili ang integridad ng serbisyo at matiyak na walang opisyal na ang maharap sa conflict of interest. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Undas at Christmas season, pinaghahanda na ng New NAIA Infra Corporation. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
Good morning, Kuya Angel. Pinaghahandaan na ng New NAIA Infra Corporation ang exodus ng mga pasahero sa nalalapit na undas at sa Paskuhan. Ayon kay NNIC General Manager Angelito Alvarez, kabilang sa kanilang paghahanda ang pagsigurong hindi napapalya ang air conditioning system sa NAIA ngayong holiday season. Umordinaan niya sila ng maraming 10-panel air conditioning unit na ginastusan ng 200 milyong piso ng San Miguel Corporation at sinimulan ng ikabit sa lahat ng terminal. Ayon pa si General Manager, maglalagay na rin ang NNIC ng biometric system para sa international flights na magpapaikli sa pila sa imigrasyon. Sa pamagitan nito, 14 na segundo na lamang anya ang kakailanganin ng isang pasahero upang maklear sa immigration. Sa September 14, makikita na sa NAIA ang passenger processing system na kagaya sa Hong Kong, Singapore at Japan. Habang sa December naman, ang karagdagang mga e-gate para sa mas mabilis na passport at identity check. Pakinggan natin si GM. Yung mga nakikita natin sa modern airports in the world, magkakaroon na rin tayo niyan. Sa bag drop, yung mga self-check-in, yung biometrics, yung isang very important development, yung napapansin sa immigration. Doon tayo mga e-gates dyan, may konti dyan, pero halos out of life na yun. Hindi na masyado nasusuportahan yun. Nagsabi ang aming Presidente Ramon ang natutulong siya. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Naku, matutuwa si Jose Ramon Nulod niya na. Habang ito ay papunta na ng trabaho, nakikinig pa rin sa kanyang kotse. Bilib ka sa technology ngayon, nagpo-produce dito sa Pilipinas na mapakinggan mo sa US, o sa New Jersey. Ingat po, JR. Jose Ramon. Maganda umaga, Pilipinas! Paglipat naman kay Engineer Bryce Hernandez sa Camp Crame, pabor lang sa request at hindi ito dahil sa banta sa kanyang buhay. Ayon nito sa Sergeant at Arms ng Senado, detalye na balita mula kay Edniel Paron sa RH52. Edniel. Ay, bakit? Anong nangyari kay Edniel? Teka, saan niya sunog na sumiklab? May sunog? Saan? Hindi ka nakalagay. Wala nakalagay. Okay. Si Mal Gonzales na muna. Mal, go ahead. Saan yung sunog, Mal? Kuya Angel, dito sa kantong-kanto mismo ng Scout Torillo, Quezon City at Camuning Road. Ito yung tapat nitong Brahma Kumaris. Ito yung bago mag-hospital, bago mag-Delgado Hospital kung galing ka ng EDSA. Patungo ng Tomas Morato, Kuya Angel. Dito nagsimula itong sunog kung saan natupok itong isang KTV bar, 4 na abandonadong establishmento at isang bahay. Ito yung nasunog, naapektuhan ng sunog, supok na tupok. Itong mga establishmento ito dahil dun sa lakas ng apoy na tumupok dito sa mga establishmento ito. Ang sumabog na transformer na nasa poste ng Beralco. Nadamay yung mga bahay. Nadamay, Kuya Angel. At ang malupit ito yung napakatagal na bago pa tawagin kay TV Bar, mga kabaret na itong mga ito, pero abandonado na yung 4. Isa na lamang yung existing na KTV Bar ang nasunog. At nangyari, Kuya Angel, bago mag-alas 4 ng madaling araw kanina, nang magsimula itong sunog na ito. At ayon dito sa residenteng si Aling Brenda, nagulat na lamang daw siya. Hindi nila alam na nasusunog na pala itong gawing likuran, itong mga establishmento, sa side ng mga establishmento. At kung hindi pa sila ginising ng mga tao dito sa lugar, ay hindi nila alam na nasusunog na pala yung katabing-katabi nila na mga establishmento. Nakaligtas itong 4 na miyembro ng pamilya at isa-isa lang lumabas ng kanilang bahay at nailigtas din yung kanilang mga alagang aso. Sa ngayon ay nagsasagawa na lamang ng mapping operation ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection dito sa natupok na mga establishmento habang wala namang nasaktan o nasugatan dito sa insidente. Hindi yung kagabi, Kuya Angel, isa ring sunog yung sumiklab
dito sa bahagi ng Barangay Culiat, Quezon City, kung saan nakapagpala ang Bureau for Protection ng 4 na mga sugatan. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Maganda umaga, Pilipinas. Dapat pa-check nyo lagi yung linya ng kuryente at saka siguraduhin ninyo lagi hong nakasara yung maayos yung pagkakasara ng inyong mga LPG. Ha? Ayan. Oy, nananakit ba inyong mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina ang kalamnan? Epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee and with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin niyang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas. 4 minuto na lamang, ACS na umaga. Umaga, Pilipinas. Maganda umaga sa mga taga-California. Balikan natin ang naudlot na report ni Jel Parosa. Jel. Kuya Angel, nilinaw ng Senado na wala silang natatanggap na banta sa buhay ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa kabila ng paglipat sa kanya sa Campo Crame. Ayon kay Senate Sergeant at Arms, Retired General Mau Aplasca, Tinaboran lamang na Senate President Tito Soto ang hirit ni Hernandez para sa kanyang kapanatagan. Ginawa ni Aplasca ang pahayag makaraang formal na i-commit ang ex-DPWH engineer sa PNP Custodial Facility kagabi. Bago nitang nakakontempt sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa Hernandez, pero nang itawid sa issue ng kickback sina Senador Jingoy Estrada at Senador Joel Villanueva, natakot na siyang bumalik sa Senate detention. Pakinggan natin ang ating panayam kay Ginoong Mau Aplasca. Sa amin naman, sa tingin namin, wala namang banta, but of course, siguro may mga personal na paniniwala din si Bryce. So, let's respect. Susunod si Hernandez sa mga patakaran ng PNP Custodial Facility gaya ng visiting hours tuwing Martes hanggang Biyernes, 1 p.m. hanggang 5 p.m. lamang. Pero kahit nasa PNP headquarters, nilinaw ni Aplasca, dadaan sa Senado ang mga imbitasyon kay Hernandez gaya ng pagharap sa mga hearing. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Bukas natin pag-usapan to. Bakit daw, sino daw bang mas masungit talaga? Sino mas bugnutin? Sinong ayaw ngumiti? Lalaki ba o babae? Pag-usapan natin yan bukas, wala ng time Kuya Angel po, sa Uncle Palmonas, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Martin Luther King Jr. Ang sabi niya, "He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it." 2x2 at ACS Balita in just a while. ACS na umaga.